Naging mainit nga na usapin ang naging utos ni Liza Smag sa Kuting ng Norte na ipapalit nila bilang sekretary ng Department of Agriculture si Mar Rojas. Ito nga ang naging nakakagimbal na isiniwala ni Madam Maharlika na tila ba may alam raw pala si Mar Rojas sa baho ni Kuting ng Norte, kaya pala siyang iduluklok bilang DA Secretary para hindi mabulgar ang mga tinatagong baho nito. Dito nga natin makikita na kung anong nga ba talaga ang plano nila sa taong bayan dahil hindi naman talaga nila ito pinaglilingkuran. Well, isa nga itong katunayan na dapat nating pakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa Boses ng Masa. Nabulabog na ang buong sanlibutan dahil sa pagiging traidor ni Kuting ng Norte. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Hindi pa naman ako huli sa balita at dapat kagabi pa natin ito pag-uusapan. Kaya lang ngarag na ang alindog ko during that time after ng interview ko kay Attorney Glenn Chong sa Smartmatic na kinasasangkutan ni First Lady Ahas. Okay, mga kababayan, ang buwakan ng Genemes na mambubudol na si Kuting ng Norte ay pumunta sa Rojas City, Capiz kung saan namigay ng bigas na galing sa sarili nilang smuggling business. Okay? So, masaya ba kayo, yung mga solid Marcos? Yung mga nagdidepensa pa rin? Kamusta naman kayo? Abril pa lang, sinabi ko na sa inyo na nakikipag-negosyo na si Kuting kay Mar Rojas dahil nga kamag-anak ni Liza Ahas Araneta yan si Mar. So benudol kayo, benudol tayong lahat. Okay? Balikan muna natin kung sino ba si Mar noong 2016. 'Di ba? Kalaban ni Kuting ng Norte. 'Di ba? Tandem si Lenny at si Mar Rojas. 'Di ba? Kayong mga Marcos, nakasama ko noon, nung hindi pa tayo nabudol, galit na galit tayo kay Mar. Kasama kayo, galit tayo kay Lenny dahil nga sinira ang mga Marcos. At kasama si Mar Rojas doon sa pagsira, okay, sa mga Marcos dahil, 'di ba? Si Mar Rojas ay dating DA ni Noynoy at galing din siya sa DILG at kung ano pang pinanggalingan niya sa Liberal Party. So tayong mga nabudol na ginagago ng mga buwakan ng Genemes na ito ay lagi na lang tayong ginagamit. Nag-aaway-away tayo, pamilya mo, magulang nyo, nag-aaway-away kayo. Like ako, may kakilala akong Marcos supporter dito sa sa Los Angeles na even yung anak niya minura-mura siya. Nasa Dubai yung anak niya, naikwento sa akin. Nakwento ko na yun sa inyo. Nag-aawayan tayo dahil dapat Marcos pula, dapat hindi tayo dilaw. Kasi ang mga dilawan before nanalo si Kuting ay sinira ang mga Marcos, pinagbintangan na ganito, diktador, ganito, ganyan. So tayong mga kaedad ko, 'di ba, na nakaranas ng mabuti during Marcos time, so dinipensa natin. Okay? So inaaway natin yung nagsasabi na about against martial law, diktadorya and everything kasi naniwala tayo sa ang kwento natin is may mga personal stories tayo kasi na naranasan natin nung tayo ay kabataan. So nagbuljakan tayo. Nag-aaway. 'Di ba? May nagsusuntukan pa nga eh. Ngayon, ano ang mga eksena? Mga buwakan ng ina, lingid sa kaalaman ninyo, ay ginagago tayong lahat. Nag-aaway-away kunyari, sino ang ginagamit? Pilipino. Para saan? Bakit tayo ginagamit? Para sa kani-kanilang vested interest. Remember in 2016,
'Di ba? Bakit natalo si Marrojas sa kanyang candidacy? 'Di ba? Bakit? Pabuhat-buhat ng sibuyas, puro kadramahan, patrapik-trapik, ganyan-ganyan. The Yolanda victims na pinabayaan ng panahon ni Noynoy. Umiyak kayo, tumangis kayo. Di ba na talagang minura yun Len ang administrasyon ni Noynoy. Nung tinamnan kayo ng bala, maaring isa sa inyo, biktima dito, yung binubuksan ng mga balikbayan box ninyo, galit na galit kayo sa lahat ng Liberal Party dahil sila ang nagpahirap sa ating bayan. So ngayon, okay, ang litanya ninyo ay what? Dapat unity team. Okay? So unity team, ang mga dilawan at tunay talagang dilawan, okay? Dilawan at itong si Kuting at ang asawa niyang dilawan, unity team. Pero ang mga supporter, 'di ba, iitsapuera by what? Sa pagtatanim ng what? Talo yung mga doctors, 'di ba? Pagtatanim ng mga kaso at kung ano-ano pa, pagtatanggal sa kanila. 'Di ba? Example si Vic Rodriguez na executive secretary. So yan ba ang unity team? Kung totoong para sa unity team si Kuting ng Norte, 'di ba? Lahat, especially nga yung mga taong pinagtatanggal ni Lisa Marcos, 'di ba? Pinagkasundo niya. Kung siya ay talagang para sa unity, ba't hindi siya para sa unity team? Katarantaduhan ang unity team. Ang unity team ay para lamang sa smuggler, sa droga at kung ano-ano pa. Speaking of droga, pulburon. Bakit saan ba lumubog si Mar? Di ba kasama kayo doon, diretso, 8 diretso, Inodoro, may ganon-ganon tayo. Ayan, itatapon na natin, ipa-flush na natin sila sa Inodoro. And you're part of it. Mga saradong utak na Marcos supporter pa rin hanggang ngayon. Pero konti na lang kayo kasi mas marami ang gising. Okay, balikan natin. Ano ang sabi ni, parinig natin sa inyo. I think na-record ko dito. I hope nandito. Right. Tapusin yung criminality, drugs, and corruption ng 3 to 6 months. Sa Davao lang mismo ngayon, fourth highest incidence of crime sa ating buong bansa. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita makakabili tayo ng droga sa Davao Oh. So, hindi totoo yan. Kung supposed to be na kaya niya... Okay. That was 2016 na bakbakan natin na sinasabi ni Pangulong Duterte na susolve niya ang problema sa droga. Alright? Ano ang sabi ng magaling na BFF ni Kuting pala sa New York na mayroon silang lihim? Ano lihim nyo? Nagdurog kayo doon? Nagpulburon kayo kaya para kayong bangag at hangag? But anyway, going back, bago ko makalimutan. Saan ka makakakita itong taong ito na alam niya ang droga? Narinig nyo naman, ngayon lang sasamahan ko kayo sa Davao, meron dyan Mamaya sasabihin niya sa Makati. Saan ka nakakakita ng cabinet secretary during na panahon ni Noynoy? Balikan natin. Kasi gustong ibalik ni Kuting yan Mamaya sabihin ko sa iyo kung anong inaay niyang posisyon. Alright? Alam niya yung droga, yung Coca-Cola, pulburon lahat. Bakit walang ginawa ang administrasyon nila ni Noynoy kung para sila sa kabataan, para sila sa taong bayan na at least mabawasan ang droga sa Pilipinas? Tapos ngayon, nagpo-front kasama dyan sa Capiz. Ano yon? Accidentally na nagkita sila? Julul. Syunga na lang ang maniniwala na nagsalubong sila. Tapos, halika dito, madali ka diri. Mag-ano ka diri, magpungko-pungko ka, Mar. Magbuhat-buhat ka sa bugas. Diba? That's their style. Very Liza Ahas. Diba? Nagbuhat-buhat tayo ng bugas para kunyari, naku, unity team na tayo. Ipamigay natin ang bugas ng mga smuggler, chuchu-chuchu. Ngayon, balikan natin to. Gusto nyo ganon? Hinahamon ko kayo. Gusto nyo ibalik ulit? Ito si Mar. Good luck. Okay. Sabi niya. Ganon din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu. Pwede tayo bumili ng cocaine. Pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan So, narinig nyo? Alam ko yan Pwede tayo bumili ng lahat ng klaseng uri ng pampasira ng jutak. Kaya sira ang mga jutak nila. Gusto nyo ganon? The reason why
Nandyan, si Mar Rojas, unang-una, pinsan niya ang smuggler na si Lisa Ahas Araneta Marcos. Noon pa lang, niluluto na nila yan. Nung time pa lang, hindi na ilingid sa ating kaalaman, nung in-interview pa lang ni Corina Sanchez, naluto na ang kanilang plano na kapag nanalo si Kuting ng Norte pala, ay tatraydo rin tayo. Okay? Again, they're not fighting for the Filipino people. They are all for their vested interest. So ngayon, mga kababayan, kung gusto nyo na maupo si Mar Rojas, kasi dalawang posisyon ang inaay niya. Sinabi ko na sa inyo noong April, dyan sa Department of Agriculture. And ayon sa ating puting ahas, Executive Secretary. Kasi sooner ay sisipain si Bersamin. Sinabi ko na rin sa inyo. Kaya lang, pinipigil-pigilan pa nila, di ba? Para, huwag natin sabihin kasi para maging fake news si Maharlika. Ngayon, kung hindi natin dadakdakin yung mga plano nila, lahat yan matutupad. Ang mga plano nilang magsasabwatan sila sa smuggle at lahat ng kasamaan, mga kababayan. Unity team ka mo. Ang ina, nag-away-away pa tayo. Vloggers ng dilaw, vloggers ng pula. At least ako, hindi ako bayarang vlogger. Kumpara sa mga binayaran ng Dilawan at binayaran ni Kuting at ni Lisa na katulad ni Taning at ni Taberna at si Taning RJ Nieto ay paaral pa sa London. So kung gusto nyo sumuporta sa mga ganyang klaseng tao katulad ni Kuting, ni Lisa at ang pinsan niyang si Mar, then go para lalong lumubog ang ating bayan. Ako nakatakas na kahit paano sa kahirapan. Kayo, mga palangga. Remember Yolanda victims? Diba? Ano ang sabi ni Mar Rojas doon? Remember, you must, remember, sabi niya kay yung isang Romualdez. Diba? Anong sabi niya? During o kasagsagan ng Yolanda, ang daming nangamatay. Remember, the president is an Aquino and you are a Romualdez. Diba? Sikat na sikat yung kanyang litanya na inuuna pa ang pangpupolitika nila kaysa doon sa mga nanggandamatay, sa Samar, sa lahat ng bahagi ng tinamaan ng Yolanda at hanggang ngayon, maaring iba sa inyo, ang inyong mga mahal sa buhay ay hindi pa rin natatagpuan dahil sa dilubyong Yolanda at dahil sa kapalpakan ng gobyerno. Right? Yeah, anong naalala nyo kay Mar? Pabuhat-buhat ng sibuyas. Nabanggit ko na, tanimbala, balikbayan box. Alright. So ngayon, mga palangga, nag-speech si Bongbong Kuting Marcos doon sa Capiz. Okay? Napapalibutan siya ng bigas. Open your neurons. Buksan niyo yung utak niyo, buksan niyo yung puso niyo, kung ano ang intensyon, bakit ngayon ay araw-araw halos si Kuting ay napapaligiran ng bigas. Di ba? Parang kulang na lang sabihin niya na, sumuko na kayo, mga nag-survey sa akin, napapaligiran ko kayo ng bigas. Di ba? Optics, photo op, pakitang tao dahil nga bagsak. Ang approval rating, bagsak siya sa taong bayan. Kaya yan ang ginagawa niya. Mary Grace Mateo, thank you. Nakita nyo? So ngayon, ano ba yung pinamimigay na bigas ni Kuting? Smuggled rice. At ang mga smuggled rice na yan, sila-sila rin. Sinabi ko na yun sa inyo pa ulit-ulit. Bakit? Again, ang sabi niya, may nasa kote sila na 42,000 sacks of rice. Imagine, kung totoo yun, napakalaki yun. Kung ipamimigay sa lahat ng tao, that's good. And I'm so happy for that. Kung totoong galing sa smuggler. Pero sabi ko nga, isang hibla ng uban o buhok ng smuggler, walang maipresent si Kuting. Ni hindi mapangalanan ang mga smugglers. Nagbigay ng mga pangalan ng mga warehouses, pero hindi naman rehistrado sa Bureau of Plant and Industry. So ano to? Ghost smugglers. Hindi nila pwede pangalanan ng smugglers kasi, why? Mga palangga,
Kasi they're part of it. Oh, parte sila. Ulit-ulitin natin, they're part of it. Hindi ba pangalan-ngalanan ni Bongbong? Kasi yan, si Lisa at si Michael Ma, ay business partner sila. I hope na-upload. May bago akong picture ni Michael Ma. I hope nandito, maybe tomorrow. Okay, wala. Hindi pa yata na-post dito. Tingnan natin. Okay. Kaya ganun. Kaya yung mga rice na yan, kalokohan, and take note. Doon sa kanilang press release, ang sabi, namigay sila ng 1,000 sacks of rice. Bakit 1,000 lang? Bakit hindi 42,000? Kasi hindi naman talaga nila ibibigay lahat yon. Diba? Pakitang tao lang para sabi nga, band-aid solution. And also, para pagtakpan ang pagbagsak ng kanyang trust rating and approval rating recently. So, tignan natin yung kanyang speech ng kasinungalingan. Okay. Speech ng kasinungalingan. Alright? Nagsalita siya doon sa kapis. Na kesyo, nagpasalamat sa... Okay. Ito, dito tayo iikot kay Marojas. Okay? Ang sabi ni Kuting, alright, habang ini-introduce ito si Marojas, unang-una, yung kanilang seating arrangement, parang mas presidente pa si Marojas kasi nasa gitna siya. Supposedly, yung mga seating arrangement ng mga leaders ng pulburon, ng smuggling, may seating arrangement niya na dapat ang presidente sa gitna. Hindi yung si Marojas na alam niya kung nasaan nakatago, kung saan ang bentahan ng Coca-Cola, lahat ng illegal na pulburon. Alam niya, di ba? So doon palang palpak na. Sino naglagay nun? Di ba? Malamang si Lisa Ahas na naman. Gusto niya highlight. Di ba? Yung limelight naka-focus kay Marojas, kaya sa gitna, ganon. Dahil what? Kung hindi, okay, si Kiko, Laurel Chu, si Marojas ang ilalagay nila sa DA. Or si Marojas ay ilalagay, papalit kay Bersamin as executive secretary. Ngayon, sasabihin na naman ni Lisa, puta na, gano'n na naman yan. Jutang Genemes! Paano na naman nalaman ni Maharlika? Naku, ilipat natin si Marca para maging fake news si Maharlika. Huwag natin siya ilagay. So, ganun yung nangyayari. Kaya delaying tactics. Si Bersamin, I'll talk about Bersamin later, Let's tutok tayo kay Ross. Nag-aaway-aaway na yan sila. Dahil sa kanilang illegal na gawain. Smuggling pa rin. So, hindi natatapos. Kasi ang pera nasa smuggling. Ngayon, sabi ni Kuting, sabi niya kay Mar, baka hindi niyo po alam. Alam niyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan at kahit na hindi kami magkapanig kung minsan sa politika, matagal kaming magkasama sa New York, nagsama sa New York. At sana naman habang nandito siya, talking to Mar, hindi na niya ikinuwento, hindi na niya kinukwento yung mga nangyayari sa amin noong nasa New York kami. Dahil bachelor pa kami at marami kami mga adventure na magkasama. Bakit dapat hindi ikwento yung mga pulburon nyo? Yung pagbabangag-bangag nyo ni Mar, ganun ba yon? By the way, mga palangga, itong mga speech ni Kuting, ang author din ito si Lisa Smugs. Si Lisa Araneta Marcos, aka Smuggler Polboronic, ang author, ang nasa likod ng lahat. Sabi ko nga sa inyo, tumutok kayo sa ulo ng panggagago at pambubudol. See? Hina-highlight, binibigyan ngayon ng tinetest nila actually. They're testing the water na ano kaya maging reaction ng tao. Ngayon, ang kanilang press release, unit team. Habang sila nag-unite, ang pulawan, actually pulawan, alright, sisirain si Sara. Nakita nyo ang style. Ito ba yung unit team? Habang sisirain si Lisa, kasi yan ang maging just in case na, hindi just in case. Mga yan, malapit na yan. Na mawala si Kuting, si Sara, then sa 2028, si Martin Tambaloslos, planado na yan ni Liza. Kaya nga, binayaran niya ang Smart Magic, ang Smartmatic,
Di ba? According to Attorney Glenn Chong's expose, kasi planado na ang 2025 election and 2028. And I know na hindi naman nanaig yan dahil sa case ngayon na nangyayari kay COMELEC Chairman, former COMELEC Chairman Bautista na kinasuhan dito. Panoorin nyo yung video namin last night. Okay, balik tayo kay Mar. Okay? Ngayon, sabi ni Kuting ng Norte, ayan, yan, magkasama sila sa New York, hindi, okay, marami silang mga adventure. Okay, bakit hindi ipakwento? Kasi kung maganda ang kwento nila, masarap magkwento ng adventure nyo. Kung ito ay masayang adventure. Nakakatawa, kalokohan, di ba, mga kakikayan, back in the day. Pero definitely, ayaw ni Kuting ipakwento kasi ito yung mga nakaraang adik-adictus, benedictus, pulboronic, mga ganon. Di ba? Kaya nga, nung naging addictus benedictus siya, na-jaundice niya ang kanyang pinsan na si Teresita Romualdez at nagbungang si Amy Marcos. Na yan ngayon ay inappoint din yung asawa dyan. So, sanga-sanga ito mga palangga. At niloko ang Pilipino na inampun ba siya or what? Anak ni ganito, di ba? Pero yung pala, anak ni Kuting. Oh, sige, kasuhan niyo ako para pag mas maganda. Para pag inano ang DNA, hindi malaman ng taong bayan lalo ang katotohanan. Di ba, Kuting? O yan ba ang bunga na nagpulboronic kayo? Anyway, you know that already, darling. Sabi pa niya, kaya po nakakatuwa. Matagal ko na po siyang hindi nakausap at mabuti naman nagkaroon kami ng pagkakataon, nag-usap kami sa Kapis. Julol, matagal. Di ba? Nandiyan dyan si Marsa Malacanang. Nakatago lang. Pinsan niyang si Lisa Smugs. Yung mga meeting nyo, magtigil ka nga, Kuting. Tangina yung pambubudol mo, araw-araw, may minuto, nanganganak. Ay, lalong babagsak. Lalong babagsak ang rating mo. Lalong magagalit ang taong bayan sa kasinungalingan mo. Na hirap ang mga taong bayan ngayon dahil sa smuggling business nyo. Ano pa sabi niya? Ang mga benepisyaryo natin, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong araw na ito. Ang benepisyo, actually, nakasimangot yung mga palangga ko sa Kapis, mga kaluluoy man kamo dyan. Chino, ang mga tiyay ko, you know what? Alam mo, habang pinapanood ko ang aking mga palangga sa Kapis, mga Kapis nondira, mga palangga, naluoy gid ako, you know why? Hindi mo lang pinakain. You know, kung ako magsispeech dyan, galing sa puso, kaysa nakawin ko, kaysa ibigay ko kay Lisa Smugs, i-deposito sa inyong offshore account sa Europa, pakainin ko ang mga seniors. Magkano lang yan kung 1,000 sako na bigas ang pinamigay nyo, 1,000 na pinapila nyo, inorchestrate nyo, pila o palakpak, dudududu. Pero ang mga tao gutom. Binigyan nyo lang ng bigas, wala pang pang-ulam. Kung ako nag-speech niyan, kung ako nasa likod mo, Kuting, hindi lang bigas ang ibibigay ko. Pati pang ulam, pang grocery. Ganon. Kaysa naman nakawin nyo at ilipat ninyo sa offshore account yung asawa mong hindot na pabalik-balik sa Europa, kayo, para i-deposito ang pera ng bayan. Kaya lulubog ang Pilipinas. Hindi ako sa negatibong, kundi negatibo itong gobyernong ito. Mamaya. Sulat ko lang itong sasabihin ko mamaya. Baka makalimutan ko, alam nyo na ng lola nyo. Okay? Right. Sa dami ng information. Okay. Ano pa sabi ni Kuting? Wag na to. Sabi ni Kuting, ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at nakatulong sa iba pang mga Pilipinong kailangan din ng kaagapay. Tangina, ang hiling ko lamang po ay inyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at tiyaga. Kahit magsipag at tiyaga ang mga Pilipino dira sa Kapis, ang mga Kapis nun, at ang mga OFW at lahat ng Pilipino, kung walang oportunidad, kung lahat ng pera ng pondo ng bayan ay tinatransfer nyo sa inyong mga offshore accounts, kahit lumuwa ang dila, luwa ba? Ang dila? Nagdiwal ang dila sa mga tao, walang mangyayari.
Kasi hindi nyo binibigyan ng livelihood program. Puro picture, photo op, bibigyan nyo ng isang sakong bigas, ilang kilo, 25 kilos, yung iba 5 kilos, whatever, 'di ba? Ilang kilo. Pag naubusan ng mga tao, ng mga pinagbigyan nyo, ano nangangana uli? Trabaho ang ibigay mo, Jutang Genemis Kakuting. 10 ng pamilya mong binudol kami. Ang suporta ko sa inyo, ni 5 wala akong siningil. Dahil akala ko, babangon mo yung taong bayan. Isang sakong bigas, 15 days, ubos na. Malimos ang Pilipino, nga, maghahanap na naman ng libre, pipila na naman, gagamitin nyo naman sa eleksyon. Imbis na trabahong ibigay mo. At yan, ginagawa mo lang yung pagbibigay ng bigas na yan para pagtakpan ang pagiging inutil mo at pagiging incompetent mo. Kung hindi ka na ba naman utak dilawan o utak pulawan, lumang style na yan. Pabuhat-buhat ka ng bigas. Ganyan si Mar. Pabuhat-buhat ng sibuyas, painom-inom ng tubig sa plato. Di ba? Remember that? But that was edited, I believe, you know? Kalokohan lang yon yung uminom siya ng plato. That was edited, Mang Palangga. But yung mga buhat-buhat ng sibuyas, nabawar, remember yung may nakawan sa SM, yung martilyo gang? O ano sabi ni Mar, na isang syungabels? Pagbawalan na raw magbenta ng martilyo sa mall o sa mall o sa hardware ba? Pwede ba naman? Utak pulburon. Imbis na solbin ang crime, kung paano paigtingin ang seguridad, di ba? Pagbawalin ang martilyo, so wala na. Di ba? You know that already. Google nyo. Buwisit ka talaga sa mga buwakan ng Genemis na ito eh. Nagbabakasyon ako ngayon Palangga. Pero high blood ako. Low blood. Okay. Sabi niya, pagbutihin ninyo ang buhay niyo para makatulong sa ibang Pilipino, kailangan din kaagapay. Di ba, tangina, presidente ka, ikaw ang tumulong. Itigil mo ang pakikipagsabuatan sa smuggler, itigil mo ang pakikipagsabuatan sa mga nag-i-export ng pulburon. Ito, asana. Yan, itigil mo, isinasama niyo pa sa New York, mga diput, mga linti. Sinasama pa, ayan mga kababayan, yung kakakilala pa lang sa pagmumukha ko na nagugulat sa mga litanya ko dito. Mark Anthony Sayarot, ayan, sinama ni Romualdez, ni Marcos, ni Araneta, ayan, sinama nila yan sa New York. Ulitin ko, yan taong po yan ay sangkot at hindi lang sangkot, nahuli na nga, pinalabas pa. Non-bailable. Nahuli sa Ayala Alabang na nagtitimpla ng pulburon. May vlog po ako dyan, hanapin nyo lang sa mga vlog ko. Worth what? 120 million? Then, 2 tonelada, 2 tons of different kinds of pulboronic, Coca-Cola, lahat na-intercept ng Australian Federal Police. Kaya nag-end up yan na nahuli yan dahil sinorveillance yan ng ating mga magigiting na mga kapulisan na nanghuli dyan. Anong ginawa ni Lisa Smugs dyan sa likod ng mga tao niya? Yung humuli dyan ay pinahuli din. Pinagtamnan din nila ng droga kasi nga ayaw nilang makulong yan. Kaya nga nakalabas yan eh. Non-bailable yan. See? Ngayon, Kuting, nananawagan ka sa taong bayan na magtulungan kami. Tinutulungan ka namin. January pa lang, binuking ko na ang mga smuggler dyan sa Sibuyas pa lang, sa DA. Anong ginawa mo? Hindi ba pinigilan mo ang hearing? January 29, 2023, supposedly, pinatatawag si Michael Ma, sila Venir Bakiran, sila Juvimax, at kung sino-sino pang mga tao dyan sa customs na kasabwat ninyo, anong ginawa mo? Supposedly, mga kababayan, kahit Google nyo yan, nandiyan yan sa Congress, may balita yan, si Congressman Swansing ang nag-initiate ng pagpapatawag kay Michael Ma. Anong ginawa ni Kuting at ng ni Tambaluslos? The next day or I think like few days after, miniting ni Kuting, I think nandito. Pakita ko lang sa inyo. Sana nandito ha. Ang picture. Okay? Yung silang tatlo. Okay. Right. Ano sabi ni Kuting dyan? Ni Marcos, miniting niya si Zubiri, yan, kasangkot din yan.
at saka si Tambaloslos, ang ano sinasabi nila dyan, meron silang pinag-usapang legislative agenda. And after that bullshit legislative agenda, ano nangyari? Kinancel ni Kuting ang hearing kay Michael Ma and the rest of the gang na mga smugglers. Never ever na nagkaroon ng hearing kasi